Unang nag-cheat ang mister ko. Gumanti lang naman ako, para quits kami, pero pag lalaki ang nag-cheat sa asawa okay lang, pero pag ang asawang babae na ang nag-cheat, sobrang sama na. Dear Ate Vine, 10 years na kaming kasal ng asawa ko, at sa 10 taon na iyon wala kaming naging anak, kaya buhay binata ang asawa ko, parehas kaming nagtatrabaho, parehas kaming nasahod ng maganda, nagbibigay siya sa kapamilya niya, ako hindi na kailangan dahil may kaya sa buhay ang pamilya namin, pero bilang asawa, dapat nagbibigay sa akin ang mister ko, dahil kasal kami, pero hindi sinasabi niya na, same lang kami may trabaho, at wala naman kaming anak. Pag wala siyang makitang grocery sa bahay, nabili siya, kay minsan inuutakan ko, hindi ako bumibili ng pagkain, para siya ang bumili, pero sa akin simpleng problema lang ito, kaso yung pipino niya hindi mapakali, kung kani-kaninong kuweba ang pinapasukan, pati ang kay sa isa kong best friend, hindi pa rin pinaligtas, mahal na mahal ko ang best friend ko, para ko ng kapatid, always dito sa bahay nag-i-stay, natutulog dito, para nga namin siyang anak. Isang gabi masarap ang tulog ko noon at naalimpungatan ako, wala ang asawa ko sa tabi ko, pero this time ewan ko ba bakit hinanap ko siya, na never kong ginagawa. At sobrang lakas ng kaba ng dibdib ko, kaya inisip ko agad ang kwarto ng best friend ko. Ayun na nga nagbebengbangan, rapsa na rapsa sila, sa isa't isa, sinabihan ko lang na, marapsa ba? Tapos na ba kayo? Sige ipagpatuloy nyo lang yan, at pumasok ako sa kwarto, maya-maya, pumasok na asawa ko, at nag-ipapaliwanag, iyak ako ng iyak, hindi kasi ako iskandalosa, iyak lang ako ng iyak. Yung best friend ko umalis na, at binalak ako siguro natatakot na mag-chat ako sa kanya, sinabi ko sa asawa ko, tandaan mo itong araw na ito, pag ako naggumawa wag na wag kang magagalit, hindi siya umimik, nagsama pa rin kami. Isang araw bumisita ang pamangkin niya na bata pa, si Lucas mga 18 taon pa lang, at sa amin makikituloy habang nagtatrabaho, sa amin wala naman problema, kasi pamangkin ng asawa ko, mabait naman si Lucas, natulong dito sa bahay, at habang tumatagal, laging may kakaibang tingin siya sa akin, na nakakailang, kaya sabi ko, bakit ka ba ganyan makatingin sa akin, crush mo ako ano? Wika niya, ay sorry tita, sobrang ganda mo kasi, opo crush kita, noon pa, wala naman pong masama, crush po means paghanga. Lumapit ako kay Lucas, at sinabi ko titigan mo ako sa mga mata ko, naiilang daw siya, at ginawa ko, kinuha ko ang mga kamay niya at inilagay ko sa monay ko, nanginginig pa siya at the time, yun pala wala pang karanasan. Kaya sabi ko tuturuan kita, isinama ko siya sa loob ng CR at sabay kaming naligo, nung wala na kaming mga damit, bumungad na sa harap niya ang katawan ko, hindi ako makapaniwala, dahil wala pa siyang karanasan, pero ang rapsa-rapsa ng ginawa niya sa akin, nabuhay ang pagkababae ko, na hindi ko na nararamdaman sa asawa ko. Alam kong mali, dahil may asawa ako, at alam ko sa isip ko na gusto ko lang gumanti sa asawa ko, pero hindi ako tumigil, araw-araw laging may ganap sa amin ni Lucas, pag wala kaming time sa bahay, lumalabas kami, minsan nag-out of town pa kami ng 1 linggo, kaya mas na-enjoy ko sa kanya ang pagiging isang babae, yung halaga ko at atensyon kay Lucas ko nahanap. Isang gabi, lasing ang asawa ko, pag lasing iyon masarap ang tulog niya. Kaya pumunta ako sa room ni Lucas, habang nagdoremi kami. Ako pa naman ang driver, biglang bumukas ang pinto. At ang itsura ng asawa ko ay alit, worry ko'y matagal na niya kami pinapanood, at hinablot niya ang kanyang pamangkin, at ako naman sige awat, sabi ko sige, kung sasaktan mo pa siya unahin mo na ako, nung ikaw naggumawa wala akong ginawa na kahit ano, ngayon na ako ang gumawa, papatay ka ng tao, pamangkin mo pa, at sabi niya, iyon na nga gagawa ka rin lang, gaganti ka rin lang bakit sa pamangkin ko pa, anak yan ni ate, hipag mo, ano na lang ang sasabihin nila. At bigla akong nanahimik, at pumunta sa aming kwarto, doon, kinausap ako ng mabuti ng aking asawa, at pinaintindi sa akin ang lahat, alam kong mali, pero ginawa ko pa rin, halos 1 taon din, sa sobrang pananabik ko sa init ng asawa ko, sa atensyon niya, at sa kasalanan niya na palagi kong naaalala. Pinauwi na niya ang pamangkin niya, at ako pinatawad ng asawa ko, mag-umpisa daw kami ng bagong yugto, bilang mag-asawa, nangako siya na babawi siya sa akin, at humingi rin naman ako ng sorry, nagkapatawaran kami, at nagsamang muli, at nangako na hindi na babanggitin kung ano man ang nangyari, ngayon masasabi kong okay na ang pagsasama namin, mas masaya, at nakikita ko at nararamdaman ko ang pagbawi ng asawa ko sa akin.